kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. May mga taong lumaki na ang papuri ay nakukuha lamang kapag may achievement o pera, kaya natutunan nilang maging mayabang. Ironically, maraming mayabang ang hindi talaga kumpiyansa sa sarili. Ginagamit nilang pagmamayabang para takpan ang takot na maliitin, pakiramdam na kulang sila, trauma ng pagiging hindi napapansin noon. Si Norman Mangusin o nagpapakilalang Francis Leo Marcos ay isang individual na nakilala noong pandemya. Dahil sa ginawa niyang mayaman challenge, marami ang humanga sa kanya hanggang sa kalaunan ay may mga nakadiskubre na siya pala umano ay isang manggagamit at puro lang umano pang huhot-hot ang ginagawa nito para sa ginagawa niyang humanitarian kuno. Binatikos ito ng gusto ng vlogger na si Makagago hanggang sa dumating na ang araw na nag-upaka na ang dalawa sa social media. Hindi nagpatinag si Mangusin sa mga pira ni Makagago at tuloy-tuloy pa rin ang angas na ipinapakita nito. Sabi mo, you will spend your New Year in prison. Yan. Sabi mo yan, Makagago. Galingan mo pa. Galingan mo pa, putang ina. Ba? Anong petsa na? Natapos na ang bagong taon, pati natapos na Nazareno, natapos na mga piyesta sa ibang bayan. Anong petsa na? Kalaunan ay umabot sa kasuhan ng upakan ng dalawa sa social media. Wasak na wasak si Mangusin sa mga pira sa kanya ni Makagago dahil bawat pagmamayabang nito ay nagagamit laban sa kanya. Siya mismo ang dumurog ng pinong-pino sa kanyang sarili base sa mga pinagmamayabang nito sa social media na kung gaano siya kalibre na kahit na sino ay kaya niyang banggain. Hanggang sa dumating ang araw na February 24, 2026 habang siya ay kumakain sa isang hotel at naka-live na nagmamayabang sa kanyang luxurious life ay bigla na lang dumating ang mga pulis para siya ay arestuhin. I-set lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayahin po masahan po kayo ng Kita mo, sir? Kita mo? operatiba ng CIDD. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming ina-aresto sa bisa ng warrant o arrest na issue ng RTC Branch 294 Parañaque City for violation of unjust fixation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang managing sir, o sa walang tigo o ano man ang inyong sabihin ay maaaring magiging pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kumuha ng at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po ay may karapatan kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at ano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, unjust fixation daw sa Parañaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, ina-arresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang, sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iranin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa nga ba?
Oo, kailangan bilan nyo na ako rito. Nang live ko yun, lalabas ng live, hindi naka-live ko. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko. Sa Parañaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Lalo dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bid, 12 counts of unjust fixation. Ano? Ayun, nagsasabi. Paano to, attorney? Nandito naman pala, tinisigilan pa kami. Tapos, Pwede po kayong kasuhan ng construction justice sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Pinakawalan nyo kami mag-video, pero pwede ka lang mag-vlog. Pwede ba yun? Bawal ka sa... Sino daw ang pwede contact person dito? Sa office naman, sir. Sir, sa CIDG-NCR na lang, sir, sa Kamtrami. Nakasad yun. Bawat CIDG-NCR lang namin. So, doon ako dadalhin sa CIDG-NCR Yes, sir. ng Karami. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDG-NCR ng Karami. Ay, hindi ba ganun ang process? Pag may warrant at meron na naman isang reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDG-NCR sa Karami. Pwede namin pasukin. Wala makakapigil sa amin. Sir, yung warrant, sir, is all over the Philippines, sir. Nation daw, wait daw yung warrant. Maayos mo yung coordination namin dito. Kaya nga Yun nga po, maayos na. naman sa warrant yun. pag may ganito operation at kailangan pa rin video, we need to inform mo na si Paco. Ganun po kasi yung process ng Paco. Opo, may process po. Pero yun nga po, may knowledge na po. At bibigay sa history na ito po, dito natin. Pwede umalis. Sandali, attorney. Nagmukhang kawawa ang nagsasabing bilyonaryong di kalibre na anak umano ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. nang siya ay iniharap sa media sa press con ng Napolcom. Pati ang komisyoner ng Napolcom na si Rafael Calinisan ay hindi nakapagtimpi sa inis sa mga pagmamayabang ni Mangusin at ipinamukha nito sa kanya ang mga kayabangang pinagsasabi niya sa kanyang mga live. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pang pangalan niya. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026, at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 for unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimares, Presiding Judge, RTC Branch 294 of Parañaque City. Arresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. Kung may gusto bang sabihin sa amin, Mangusin, kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang sasampalin mo. Kung wala ka bang gusto sabihin sa amin. Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na kernel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO'ng kalbo, kamo, si Lacanilaw. Yan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolcom, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuprovision ng tao. Pati mga OFW, pinuprovision mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati yung mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno.
Sample ito sa'yo. Matuto ka. Dapat sasabihin, alam matapang ka. Ang trilionaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusi. Ang kaso ni Mangusin ay unjust fixation. Ito ay dahil sa pagsuot niya ng uniforme ng pulis na pinagmamayabang niya kahit na siya ay hindi kasapi nito. Nakaposas at nakasuot ng kulay orange na damit ang di kalibreng bilyonaryo kuno sa harap ng media. Hindi nakaligtas si Mangusin sa mga banat sa kanya ni Makagago nang ito ay dumalo rin sa press con. Nakikiusap po ako, etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na itong tao na to. Even si ICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ang tao na ito. Kasi mandarambong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe mo ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ko talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa Ilanas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe natuwan-tuwa ang mga tao kasi hindi ko ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang natupang ng tao na po sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. Nang mabigyan ng pagkakataong makapagsalita sa harap ng media ay ito ang mangiyak-ngiyak na mensahe ni Norman Mangusin. Ako, lahat ng binibintang nila, natapos na noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat dyan. At na-acquit ho ko dyan. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako po unang nagsampa, ako unang nawaran. So unjust fixation lang kung ipahiyaan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistama, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, ng ganito, na-issue ako daw may nagmura, may ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Baka ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito. Mas mabigat yung pinasok sa'yo, hindi mo warrant mo. Sir mo yan, sir. Bakit mo? Uwi ka sa'yo. Sinabi niyo ako, ampas mo ba? Kahit na walang kumpirmasyon pero may mga nakapagsabi na nakalabas na raw ng kulungan si Norman Mangusin dahil sa nakapagpiyansa ito ng humigit kumulang 120,000 pesos. Pero sandamakmak pa ang mga kasong naghihintay sa kanya at mga kasong ihahabla pa. Kaya paniguradong patuloy lang ang pagsikip ng mundo ni Norman Mangusin sa napakahabang panahon na nagpanggap at nakita niyang epektibo at kumikita ang kanyang ginagawa ay wala na nga sigurong pag-asang magbabago pa ang taong ito dahil sa matinding hirap na kanyang nadanas noong siya ay bata pa. Rason para gumawa siya ng diskarte para mabago ang kanyang buhay sa kahit na anumang paraan. Ang masama ay dahil sa mga naimbento niyang pagpapanggap ay siya ring naging rason na kahit siya mismo ay napapaniwala ring totoo ang inimbento niyang karakter at pangyayari sa kanyang buhay. Ikaw, naniniwala ka ba na may pag-asa pang magbago si Norman Mangusin? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.